Kasado na ang pagsasagawa ng Christmas convoy sa West Philippine Sea sa darating na Disyembre. Tiniyak naman ng Philippine Coast Guard ang kaligtasan ng lahat ng lalahok sa convoy. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Nasa 40 sea vessel ang inaasahang lalahok sa civilian Christmas convoy para maghatid ng regalo sa mga sundalong nakaistasyon sa iba't ibang features ng bansa sa West Philippine Sea. Ayon sa grupong nag-organisa nito na Atin Ito Coalition, target nilang gawin ito sa December 9 at ang magiging jump-off point ay El Nido, Palawan. Nasa higit 100 volunteers naman ang sasama sa Christmas convoy. Kasunod na rin ito na naging kasunduan ng grupo sa National Security Council na maaari silang dumaan sa bisinidad ng Ayungin Shoal, kung nasaan ang BRP Sierra Madre bukod pa sa 8 features sa WPS. Ikinalugod ito ng Atin Ito Coalition at ipinangako nilang susunod sa mga itatakdang guidelines upang maiwasan na madagdagan ng tensyon sa harap ng presensya ng mga dayuhang barko. We really are grateful, very, very friendly and very positive ang naging outcome ng aming dialogue. And hindi lang yun noon, nung Friday. Ipagpapatuloy namin, very close na ngayon ang coordination namin sa Task Force West Philippine Sea. At inirefer na nila kami dun sa area base, no? So Coast Guard sa Palawan, yung Westcom, para mabilis ang koordinasyon. Tiniyak naman ng Philippine Coast Guard ang kaligtasan na magiging convoy na sasamahan ng kanilang mga barko. Kabilang nga sa sisiyasatin ng PCG ang seaworthiness ng mga vessel na sasama sa Christmas convoy. Dapat ito ay talagang intended na watercraft to carry passengers. No? Hindi natin pwede silang payagan na fishing vessel or sasakyang pangisdaan ay gagamitin lang nila for them to carry out the Christmas caravan convoy na to. So, yan yung isa. And then pangalawa, they also need to seek permission from the Maritime Industry Authority to allow them to sail from El Nido going to the West Philippine Sea. Patrick De Jesus para sa Bayan.